Sir Angelo, kung ikaw ang interest mo is barilin ako kagad or patayin ako. Sa sarili mong sa sarili mong isip, kailangan mo pa siyang tutukan at ipaalam na tinutukan mo siya? Siyempre hindi na. Kasi pwede pa siyang mag-react. Diba? Pwede pa siyang makadepensa sa sarili niya. Kung ang intention ko ipatayin, atakihin yung tao, pagkahawak ko ng baril, ipuputo ko na agad. Yes. Ipuputo ko na agad. So, ayun, kaya pag tumutok ang isang tao, meron siyang intention bakit niya tinutukan. So, ang isang isang pupwedeng nasa isip niya is intimidation, yung takutin ka para makuha niya yung gusto niya. Halimbawa, information o yung valuables mo. Halimbawa, mga alaas mo, pera mo, parang in the form of hold up. Pero pag tinutukan ka, ang ibig sabihin niyan, may chance ka na maagawan mo siya. So, yun yung chance na yun, ang gagamitin natin para ma-disarm siya sa pamamagitan ng safe na mga techniques natin. So, yan, nag-attempt siya na-retrieve yung gun niya, agapan niyo yung kamay niyo. So, yan siya. So, kailangan forward yung isang kamay niyo. Ayan. Okay? So, galing dito, command na kayo ng, i-command nyo na siya. Halimbawa, palulurin nyo. Luhod! Kamay sa bato. Okay? So, pwede kayong pumunta rito. Then, kasunod, pwede nyo na siyang i-handcuffs dito. Or, kung gusto mo mas safe pa, talaga, i-command nyo na, dapa! Okay? Ayan. Kamay sa likod. Okay? So, galing dito, kung wala kang holster, ipasok mo rito. Then, pwede mo na i-handcuffs. No? Okay? Pagka handcuffs, ititaya natin siya. Ayan. Okay? Then, press yung puson, kamay sa batok, then command natin siyang upo. Ayan. Pag nakaupo na, underhook tayo rito sa below ng elbow niya. Then yung kamay natin wrap around the body. Then sa tiyan, no? Then push natin with our head yung spine niya o yung likod niya. Tulak natin pa-forward. Tapos atasan natin. Sasabihan natin siya na, ikukumand natin siya ng tayo! So, ayan po. Okay?